Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHD Facebook page. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Magandang araw Bicolandia! Nakatuto kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. So narito po kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, mga programa at serbisyong Salud Bicolnon, nahatid ng DOH Bicol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director Dr. Melissa T. Sena at ng aming Assistant Regional Director at CMU Head Dr. Rosa Maria Birimpillo. Kami ay inyong makakasama tuwing Biyernes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako po si Nicole Balhimino ng DOH Bicol CMU. At kasama din po natin sa ating technical side sina Regner Almohela Jr. at Jomar Siciliano. Tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong mga health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. At syempre, ibabahagi din po natin ang latest na balita tungkol sa kalusugan. Makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point Health Action Agenda. So today's episode sa ating Chikahang Pangkalusugan is special, timely, and life-saving po talaga. So, kaya sa mga nanonood, kung meron po kayong oras, makinig pong mabuti because this might be one of the most meaningful episode ng Chikahang Pangkalusugan. So, before we proceed with the chikahan, dumako po muna tayo sa Balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. Mga residente ng CSTRC pinamalas ang talento sa Sayawit Kontrabisyo 2025. DOH Bicol pinagtitibay ang kolaborasyon ng health partners para sa mas pinalakas na programa laban CKD. 140 na job vacancies sa DOH Bicol CHD binuksan sa DOH Nationwide Job Fair 2025. Panawagan laban paninigarilyo binigyang diin ng DOH Bicol. Publiko hinihikayat na ugaliin ang malusog na pamumuhay. Type 1 Land Ambulance formal nang na-turnover sa CHO Ligao. Lokal na gobyerno siniguro ang epektibong paggamit para sa emergency response. Para sa mga detalye ng balita. Ipinamalas ng mga residente ng Camarines Sur Treatment and Rehabilitation Center ang kanilang husay sa sining sa isinagawang Sayawit Kontrabisyo 2025. Ito ay aktibidad na bahagi ng paggunita ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDDAIT ngayong June 26, 2025 at parte ng promosyon ng 7 priority areas. Tampok sa programa ang mga pagtatanghal ng sayaw at awitin mula sa mga residente na naglahad ng kanilang personal na karanasan at panibagong pananaw sa buhay. Layunin ng aktibidad na itaas ang kamalayan ng publiko sa masamang epekto ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bigyan ng boses sa mga nasa proseso ng rehabilitasyon at itaguyod ang kanilang dedikasyon sa pagbabago at pagbangon mula sa bisyo. Ang nagwagi sa Patimpalak ay isang pares matapos mag-rap ng sariling likhang awit na isinulat nila noong mga unang buwan sa kanilang
pananatili sa pasilidad. Bilang pagkilala sa kanilang talento at tapang na magbahagi ng kwento, ang mga kalahok ay ginawaran ng mga papremyo mula sa DOH Bicol CHD at CSTRC. Patuloy namang hinihikayat ng DOH Bicol CHD ang publiko na makiisa sa mga kampanya laban sa bisyo at isulong ang malusog, produktibo at makabuluhang pamumuhay. Para sa susunod na balita, binigyang diin ng DOH Bicol CHD katuwang ang Philippine Society of Nephrology Bicol Chapter ang kanilang panawagan sa publiko na maging mas maingay o maingat at maagap kontra sa sakit sa bato sa isinagawang National Kidney Month Forum noong June 19, 2025. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Renal Disease Registry nitong June 2025, umabot na sa 7,128 na pasyente sa rehiyong Bicol ang suma sa ilalim sa dialysis treatment. Sa harap ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng kidney disease, mas pinaiigting ng DOH Bicol CHD kasama ang mga health partners ang pagbibigay ng serbisyong medikal gaya ng renal care services, health promotion activities, screening, risk assessment, evaluation at referral sa ilalim ng PhilPen. Hinihikayat ni Dr. Raymond Martin Corpus, head ng NCDPCC, ang publiko na makipag-ugnayan sa mga pinakamalapit na primary health care facilities upang makapag-avail ng mga nabanggit na serbisyo. Tiniyak naman ni Dr. Rosa Maria Birimpilio, Assistant Regional Director ng DOH Bicol, ang patuloy na pagtutok ng kagawaran sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Bicolano. Sa kasalukuyan, mayroong 51 na dialysis facilities sa rehiyon na operado ng mga pampubliko at pribadong pasilidad. Sa tulong ng PhilHealth at ng Malasakit Program, maaaring makatanggap ng libreng screening at dialysis treatment ang mga kwalipikadong pasyente sa mga DOH partner hospitals. Para sa susunod na balita, sa temang trabahong sigurado na sa gobyerno, binuksan ng DOH Bicol CHD ang 140 job vacancies mula sa mga DOH recruiting facilities sa rehiyon sa isinagawang DOH Nationwide Job Fair 2025 noong June 24, 2025 sa SM City, Legazpi. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-127 na anibersaryo ng DOH na may layuning puna ng humigit kumulang 1,800 job vacancies sa buong bansa upang matiyak ang mas epektibong pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Kabilang sa mga DOH recruiting facilities sa rehiyon, ang BRHMC, BMC, BRGH, GMC, MTRC at CSTRC. Ang nasabing job fair ay isinagawa sa pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment Region 5, Philippine Employment Service Office, Albay at SM City, Legazpi. Para sa ibang balita, kaugnay ng pagdiriwang ng National No Smoking Month, pinalakas ng DOH Bicol CHD ang mga programa laban sa paggamit ng tobacco at vape sa rehiyon. Patuloy din ang panawagan ng ahensya sa publiko na isabuhay ang malusog at mas aktibong pamumuhay. Batay sa datos ng Field Health Services Information System, umabot sa 197,030 na Bicolano na may edad 20 hanggang 59 ang naiulat na gumagamit ng tobacco noong nakaraang taon. Dagdag pa rito, mahigit 29,000 na individual na edad 60 pataas ang kabilang sa parehong ulat. Mariing binigyan ng DOH Bicol ang malalang epekto ng paninigarilyo sa kalusugan, kabilang na ang pagkakaroon ng cardiovascular disease,
cancer, respiratory illnesses at diabetes. Ayon sa kagawaran, ang pag-iwas sa paninigarilyo ay mahalagang hakbang upang maiwasan ang mga nasabing sakit. Bilang bahagi ng layuning makamit ang 100% smoke-free region, aktibong nakikipagtulungan ang DOH Bicol sa mga local government units at iba pang ahensya ng gobyerno upang palakasin ang pagpapatupad ng mga polisiya at ordinansa laban sa paggamit at pagbebenta ng tobacco at vape products. Tiniyak din ng DOH Bicol na may mga programa at serbisyong tulad ng smoking cessation, risk assessment at counseling na maaaring ma-avail sa mga health facilities sa buong rehiyon upang matulungan ang mga nagnanais tumigil sa paninigarilyo. Bukod sa pag-iwas sa bisyo, hinihikayat ng kagawaran ang lahat na ugaliin ang balanseng pagkain, regular na ehersisyo, sapat na pagpapahinga at iba pang mga hakbang tungo sa mas malusog na pamumuhay upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng paninigarilyo. Para sa huling balita, formal nang tinanggap ng City Health Office ng Ligao City ang isang Type 1 Land Ambulance mula sa DOH Bicol CHD noong June 20, 2025. Pinangunahan ang turnover ceremony ni na Dr. Melissa T. Sena, DOH Bicol Regional Director, Dr. Angela Maria B. Rimpillo, SMHDD Chief, at Engineer Rowenjen Punsalan ang HFEP Head. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Dr. Sena ang patuloy na dedikasyon ng DOH sa pagtulong sa mga local government unit upang mapalakas ang serbisyong medikal sa mga komunidad, lalo na sa panahon ng pangangailangan, panganib o sakuna. Tiniyak naman ng pamahalaang lungsod ng Ligao na gagamitin ng maayos at epektibo ang bagong ambulansya para sa mga emergency response operations at iba pang serbisyong medikal sa syudad. Ang nasabing Type 1 Land Ambulance ay kumpleto sa mga pangunahing kagamitan na kinakailangan para sa agarang pagresponde at transportasyon ng mga pasyenteng nangangailangan ng atensyong medikal. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. Bahagi natin para sa iba. Alam mo ba, lahat ng 16 to 65 years old, basta walang sakit ay eligible. Mag-donate, mag-volunteer at magbigay. Maging bayaning totoo, magbigay ng dugo. Maging bayaning totoo, magbigay ng dugo. Maging bayaning totoo, magbigay ng dugo. Kapatid, kaibigan, kababayan, pakinggan natin itong panawagan sa kipilang tibok ng kanilang puso. Maging bayaning totoo, magbigay ng dugo. Mag-donate, mag-volunteer at magbigay ng dugo para sa kapwa, magligtas ng buhay. May Facebook blood donation feature pa para madali. Isang click lang, kaya huwag tayong mag-atubili. Makabagong bayani tayo, kilala ng lahat. Nasa dugo ang bayanihan, ang tumulong agad. Tara na, tayo na, no pang hinihintay mo. Sabay tayo maging bayaning totoo, magbigay ng dugo. Maging bayaning totoo, magbigay ng dugo. Maging bayaning totoo, maging bayaning totoo, magbigay ng dugo.
nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. So we are at the 10th episode ng Chikahang Pangkalusugan. Today, as I've said, is a special episode dahil bibigyang diin po natin ang tungkol sa voluntary blood donation. So blood donation saves lives. Ito ang katotohanan para sa mga taong nangangailangan ng dugo at sa mga pasyente po na nasa isang health emergency o kaya naman ay sumasailalim sa mahalagang operasyon. So, ang pagbibigay po ng dugo ay isang marangal na gawain. So, every drop of blood counts. Kaya tara na, maging blood donor at be a hero. Let us give blood to save lives. So, joining us today is from the BSL SNRL Blood Center under the National Voluntary Blood Services Program na si Miss Nicole Ann Bejo, ang Blood Donor Recruitment Officer. Yan, magandang umaga po, Ma'am Nicole. Ayan, magandang umaga, Ma'am Nicole din. At magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Ayan. So, let's get right into our questions po, Ma'am, kasi this is very important po para po sa atin. So, to start off po, for the benefit of our viewers and listeners, how is blood donation defined under the National Voluntary Blood Services Program? So, ayan. So, ang mobile blood donation or blood donation po ay isang activity na kinoconduct ng aming opisina, Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory Blood Center at iba pang mga blood service facilities in partnership po na with local government units and other stakeholders para po mag-conduct ng isang blood donation activity kung saan, ma'am, doon tayo kumukuha na ng dugo. So, ginagather natin yung mga blood donors sa community para po mas madali yung access ng ating mga donors, kung saan sila pwede makapag-donate ng dugo. And at the same time, yung ating mga donors na nagdo-donate sa ating mga MBDs, sila po ay kinoconsider natin na mga voluntary, non-remunerated donors. Ibig sabihin, nagdo-donate hindi dahil po merong hinahanap or hininging kapalit, yung kanilang layunin ay makatulong sa kapwa. Okay. So, that was very important information po, ma'am, kasi it will help our audience better understand kung ano talaga yung program. Kasi mahirap naman pong, kumbaga, sumali sa isang bagay na hindi naman wala tayong idea kung ano, no? So, to further explain po or maybe encourage po the public, how important po ang blood donation? Ayan. So, ang blood donation ay napakahalagang activity na ginagawa ng isang tao dahil through blood donation, pwede po tayong makadugtong at makasagip ng buhay. Actually, ma'am, sa isang bag ng dugo, pwede tayong makasagip ng 3 to 5 lives. Ganun po, Yes, ganun po kalaki yung impact, na pwede nating maitulong sa mga pasyente po na nangangailangan ng dugo. Mga pasyente yung kailangan mag-undergo ng operation, cancer treatment, yung mga kailangan po na salinan pa, iba pang medical condition na kailangan po salinan ng dugo. So, napaka-importante po nun at malaking gawain, Kumbaga, para ka ding bayani, na hindi ka man doktor o hindi ka man si Superman, pero kaya mong magsagip ng buhay through blood donation. And at the same time, importante din po ito dahil actually nakakatulong din ito sa katawan natin. So, kapag tayo nagdo-donate ng dugo, napapalitan po ng bagong red blood cells yung ating katawan. But basically, ang pinaka-importance or benefit po ng pagdo-donate, madami tayong nasasagip na buhay. Opo, kasi yun nga sabi mo, ma'am, 3 to 5 lives pala yung pwedeng matulungan or madugtungan ng isang bag ng blood. So, is that isang tao po na nagdo-donate, isang bag ng Yes blood? Po. So, every donation, isang bag ng dugo yung kinukuha natin sa donor. So, 450cc, ma'am, yung isang bag. And from one blood unit, na ipoproseso po yan sa iba't ibang blood components. Kaya po, hindi lang po isang pasyente yung pwede natin matulungan. Yan. So, magandang na-emphasize natin yun, ma'am, kasi ako, personally, ang alam ko, ma'am, isang tao lang yung mabibigyan ko, kunwari nag-donate ako ng dugo, isang tao lang yung mabibigyan noon. So, yun pala, meron pala siyang
iba-ibang components. Yes no, ma'am? po. Components. Yan, kung narinig nyo na yung platelet concentrate, pang RBC, so yun po yung mga ilan sa mga blood components, no, na naipoproseso from one blood unit. Ayan. So, ayun, meron pa palang components yung blood na dinodonate po natin. So, marami po talaga yung mabibigyan is 3 to 5 lives. No? So, ayan. Now, I'm sure po madami na somehow yung mga interested na mag-donate ng blood since this is about helping other people po and also our own body, sabi nyo nga po kanina. So, for our next question, ma'am, this is also very important for blood donors to know. Kasi especially for the first time Yes. donors po, So, ano po yung mga qualifications to become a blood donor? Yan, sa mga tao na interesado po no, na mag-donate ng dugo, so meron tayong kailangan sundin para masiguro din natin na ligtas Yes. at safe po na kukuhanan ng dugo yung donor. So ano po yung mga basic qualifications? Una, yung timbang at least 50 kilograms. Pero kapag babae, ma'am, na first time mag-donate, at least 53 kilograms po no, yung sinusunod natin. At the same time, sa edad po, pwede po mag-donate from 16 to 65 years old. Sa 16 to 17 years old, ma'am, kapag yung mga teenager natin, no, kailangan pa rin po magbigay ng parents or guardians consent, no? Dahil considered silang minor. Opo. Doon naman sa mga senior citizens, sigurado po bang pwede mag-donate? Ayan. Doon po sa mga 60 to 65 years old, pwede pong i-allow mag-donate as long as for the past years, dapat po at least once a year silang nag-donate. Ibig sabihin, nakondisyon na yung katawan na mag-donate. So, kung ikaw po ay 61 years old or 62 years old and first time mong mag-donate ng dugo, hindi po ikaw papayagan. Pero, kung for the past years, halos annually, kumbaga once a year ka nakakapag-donate, pwede ka pong ma-allow no, na mag-donate ng dugo. At the same time, kailangan po malusog tayo. Yes, So, that's titingnan important. po ang inyong pulse rate, BP, hemoglobin. So, kailangan normal po yung kanilang vital signs at mag-undergo din sila, Ma'am Nicole, ng screening, no? So, may mga katanungang ibibigay sa ating donor para masiguro po natin na qualified yung ating donors to donate blood. Ayun. So, that was clear. Pwede po natin sa mga nanonood po, nakikinig, check yourselves. Baka kayo po ay qualified. Siyempre, alam nyo na po kung ano po yung estado ng katawan nyo, yung age nyo, alam nyo na po yan. So, if you think na you are qualified po, meron pa po tayong another step bago po tayo magpunta sa mga blood centers. Ano po, ma'am? So, ano po, ma'am, yung mga do's and don'ts when donating blood? So, important reminder po kung ano po yung mga dapat pong gawin before and after undergoing blood donation. Yan, sa mga interested individuals who would like to donate blood, ano po yung mga preparation or reminders natin bago mag-donate ng dugo? Unang-una, kailangan po well-rested tayo, no? So, at least meron tayong 8 oras na tulog. So, alam naman natin na kapag kulang tayo sa pahinga, kulang sa tulog, tayo ay nangihina. So, kailangan po nakapagpahinga tayo ng maayos. 8 hours of sleep, and i-ensure din po na tayo ay nakakain, no? Before donating blood. Iiwasan po natin yung mga mamantika at matatabang pagkain bago mag-donate ng dugo. So, ano naman po, no? That's before. Some of the reminders before, no? Mag-donate ng dugo. So, doon naman po sa after donation, so, kumbaga, meron tayong aftercare, mga dapat nating sundin para, no, masiguro natin meron tayong magandang experience. Kailangan din po, no, na after mag-donate, magpapahinga po tayo. Ayan, madalas nang tinatanong sa amin, Ma'am Nicole, after po ba mag-donate ng dugo, pwede po bang mag-basketball? Pwede po bang magbuhat ng mabibigat na gamit? Yes. So, iiwasan muna natin yung mga ganong aktibidad sa araw kung kailan ka nag-donate. Dahil after donation, kailangan po makakapagpahinga po tayo. Yes. So, kung ang tanong naman, pwede po ba mag-donate, ay magtrabaho after mag-donate? Kung ang trabaho po, no, desk work lang, di ka naman sobrang mapapagod, pwede naman po yun. Pero we highly encourage na makakapagpahinga po tayo. Yes. At the same time, no, kailangan po nating uminom ng madaming tubig. At least 8 to 10 glasses of water po, no, sa araw kung kailan ka nag-donate. And then, para po ma-replenish po yung dugo, no, sa ating katawan, kailangan din po nating kumain ng mga pagkain mataas po yung iron contents. So, katulad po ng atay, isda,
no? Yung mga green leafy vegetables. So, yun lamang ma'am yung iilan no, sa mga kailangan nating alalahanin no, Yes. bago at after po mag-donate ng dugo. Yan, I see, ma'am. So, important, i-emphasize ko lang, ma'am, important yung rest before Yes. and after. Lalo Yes, na ma'am. after blood, donating blood. Mm-mm. Kasi, yun nga, kailangan mag-replenish yung blood natin. Kasi merong lumabas, kumbaga, may nakuha Yes. sa atin. So, kailangan mabalik yun. Tsaka yung pahinga po, no, kasi po merong mga adverse effects, ibig sabihin, mga possible na pwedeng mangyari sa'yo during blood extraction. So, kapag kulang po yung oras ng tulog mo, no, pwede ka pong mahilo or mahimatay. Kaya po, stricto tayo sa screening, kailangan masiguro that you are well rested dahil po, kinukonsider din natin yung safety ng donor. Yes. No? At para po magkaroon siya ng magandang experience during the donation process. Okay, so ang bottom line, ma'am, is para dun sa mga natatakot mag-donate kasi natatakot sila kasi baka mahimatay daw. So, ang bottom line is kailangan lang talaga ng pahinga, ng tamang pagkain before donating blood. Yes, and during the donation process, no, yung ating mga phlebotomies, yung mga MPD staff, we keep on reminding them na well-hydrated ka ba, uminom ka ba ng tubig, na madaming tubig. And during the blood extraction, we always remind them na huwag masyadong magalaw yung ulo. So, meron tayong pwedeng gawin para ma-prevent po yung pagkahilo o pagkahimatay. Oo. Kaya during the donation process, kailangan lang pong sumunod ng ating mga donors no, sa Cooperation mga... din talaga, ma'am. Yes po. Yun naman po ay para sa kanilang safety Yes. and at the same time for them to have a good experience during the donation process. Ayan, so wala namang dapat ikabahala kung susunod po tayo sa Yes. ating mga nag-assist po sa atin, no? So, thank you very much, ma'am, sa reminders na yan. So, hindi lang po iyan para sa ating mga first-time blood donors. It is very important po, regular or first-time donor po kayo to ensure na nasunod po talaga yung mga reminders na yon. So, syempre, we have to make sure na both of our patient or yung makaka-receive ng blood and Yes. also yung blood donor ay safe. Yes. Ayan. So, para po lang may idea yung mga blood donors natin and also the public, ano po, can you take us through the process of blood donation, ma'am? Ayan. So, ano yung proseso na pagdadaanan ng isang donor no, bago siya makuha na ng dugo or the whole blood donation Yes, process? opo. Una, syempre titingnan po yung inyong vital signs. So, kailangan po normal lang inyong pulse rate, BP, pasok kayo sa timbang, no? Timbang yung 50 kilograms or sa first time female donors at least 53 kilograms. Then, ang inyong temperature. So, kailangan normal po ang inyong vital signs. After that, meron po tayong staff na magko-conduct ng interview sa ating donor. So, yung interview na yun, para masiguro na they are physically fit, no? They are qualified to donate blood, no? Kasi may mga medical conditions, medical history na itatanong. So, yung aming pakiusap din sa mga donors na during the interview ay kailangan natin magsabi ng totoo, Yeah, no? maging honest. Maging honest, no? Dahil di lang tayo after the number of blood units collected, opo. gusto din natin masiguro na safe po and quality yung blood na isasalin sa ating mga pasyente. Kaya kailangan po yung kooperasyon ng ating mga donors and we assure them na confidential po yung lahat ng i-disclose na impormasyon ng ating donors. So, no, after the interview, is-check yung blood type at hemoglobin po ma'am ng donor. So, kapag normal yung hemoglobin ng donor, saka po siya dadaan sa physical assessment na gagawin po ng ating doktor. So, once na nakapasa, no, and accepted po yung donor, saka na po siya kukuhanan ng dugo. So, blood extraction po tayo. So, ganun po yung proseso natin, no, ng blood donation. And, depende sa dami ng donors. Kunwari po, nag-donate ka sa blood center. So, pwede po mag-donate sa blood center. So, kung konti lang naman, talagang mabilis lang naman talaga yung proseso. Sa ating mga mobile blood donation activities na kinoconduct din sa mga barangay, sa ating community, depende dun sa dami ng donors. Pero basically, yung proseso natin, mabilis lang naman po talaga siya. As long as madami yung ating mga staff din na tumutulong, no, to facilitate the conduct of the events. So,
Medyo madami ma'am yung parang steps bago ka talaga Yes. mag-extract ng dugo. So, I think it's a good thing na madami talaga yung steps. Kasi doon natin makikita, make sure na safe. Yes. You are safe. Safe yung ibibigay mong dugo and your body is safe. Yes. Di ba, ma'am? Kumbaga, i-consider natin yung donor safety and then blood safety, no? So, hindi po tayo basta lang kailangan kumuha ng dugo sa kung kanino lang na donor or kung sinong individual. At the same time, hindi naman din po tayo na namimilit sa donor na kunwari, nagkulang kami ng ganitong blood type. Sige, kahit hindi pasado, papadonate. No, it's a big no. Yes. Because we also need to consider yung safety po ng donor, no? So, again, donor safety and blood safety, sinusunod at kinukonsider po natin yan sa ating mga mobile blood donation activities. Yan po talaga yung parang ine-emphasize natin dito. Yes. Ayan. So, moving on po ma'am sa ating next question. Sabi ko nga po kanina, or sabi mo kanina, we have to make sure that both the donor and the receiver ng blood is safe. So, paano nga ba natin may ensure na safe yung blood? Aside po doon sa meron ng process before the blood extraction, ano po yung mga test na pagdadaanan ng blood? So, yun, no, yes, meron tayong strict screening process. But at the same time, tinetest din po natin yung dugo sa transfusion-transmissible infection. So, meron tayong 5, hepatitis B, C, malaria, syphilis, and HIV. So, again, para po masiguro natin na safe yung dugo na sinasalin sa ating mga pasyente. Sinisiguro po ng blood center, no, na netatest po yung ating mga blood units bago man ito i-distribute, no, sa ating mga blood service facilities. Opo, kasi itong mga sakit na to, ma'am, di ba, if, correct me if I'm wrong po, sa blood talaga siya nakukuha, no? So, ayan, kailangan natin i-make sure na these 5 diseases ay kumbaga clear sa blood na nakuha natin. Dahil kapag kunwari po nag-positive po yung blood unit ng isang donor sa isa sa mga TTIs or yung transfusion transmissible infection, yun pong dugo na yun ay dinidiscard na. No, hindi na siya binibigay or sinasalin sa pasyente. Again, because of yung safety ng pasyente and para ma-ensure natin na yung blood is quality and safe. Opo. So, ayun, magandang nasabi mo, ma'am, na dinidiscard yung blood na kumbaga magpa-positive dito sa any of these 5, no, ma'am? Kasi parang assurance din yun sa ating patients na and at the same time, kahit hindi lang din po dun sa mga sakit na yun, even yung quality po ng ating blood unit, no, yung ating mga medical technologies po, yung staff ng ating facility, sinisiguro po, no, tina-check po nila na pasok po sa standard yung quality ng dugo. So, kumbaga, may assurance po na dumadaan sa standard yung ating mga blood units na nakokolekt at binibigay o dinidistribute sa ating mga blood service facilities. Okay. So now, we know these things. Meron na po siguro dyan nagtatanong kung saan po pwedeng magpunta to donate blood. Actually po, this has been one of the frequently asked questions, ma'am. Kasi, yun nga, meron po tayong mga announcements about blood donation. So, they are asking kung saan nga po pwede magpunta. So, ano po yung mga blood facilities na pwede po nilang bisitahin, ma'am? So, nakakatuwa no, ma'am, na maraming interesado no, na mag-donate. So, saan nga ba tayo pwede mag-donate? So, sa Blood Center, Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory Blood Center, sa loob po ito, ma'am, ng Bicol Regional Hospital and Medical Center. So, pwede po tayo dito mag-donate from 8 a.m. to 2 p.m. Meron din po tayo mga mobile blood donation activities na kinokonduct sa ating community. So, hindi lang po no, sa blood center, nagpupunta yung team natin, ma'am, no? Nagko-conduct tayo ng mga MBDs, even po sa mga island barangays. Yung blood center po ang hawak natin ay Albay, Sorsogon, Catanduanes, and Masbate. So, meron po tayong mga MBDs doon. At the same time po sa Cam Sur and Cam Norte, meron din po, no? So, dun sa mga 4 na probinsyang na-mention ko po, nagpo-post po tayo sa page po ng
BSL SNRL ng weekly schedule. So kung ikaw po ay malapit sa lugar kung saan meron ng scheduled mobile blood donation, pwede po tayo mag-join doon. And at the same time ma'am, sa Camsur and Cam Norte, pwede yung mga naandun po, mga interested individuals na gusto mag-donate from Camsur and Cam Norte, pwede sila mag-donate po sa Bicol Medical Center. They also conduct po mga mobile blood donation activities. Ayan. So, in short, meron po tayo dito sa BRHMC. Pwede po tayo mag-ask sa guard kung saan po specifically located ang BSL Blood Center. BSL SNRL Blood Center. Ayan. BSL SNRL Blood Center. And sa BMC, no, ma'am? Yes po. And then, aside from that, meron ding mga mobile blood donation schedules na pwede nyo pong makita sa BSL SNRL Facebook page. Regular naman po ang nag-update ang BSL doon. Yes po. And just to add ma'am, meron din actually mga Red Cross chapters, no? Yung difference lang po, si Red Cross, yung kanilang donation is whole blood donation. So, hindi na ipaprocess into other components. But, they also conduct, mobile blood donation activities. Ayan. So, I hope that was well noted po ng ating mga audience. So, you can visit again, BSL SNRL Blood Center para po makapag-donate, and check out ang BSL SNRL Facebook page para po sa kanilang schedule ng blood or mobile blood donation activities across the region. And lalo-lalo na po doon sa mga province na nabanggit niyo, ma'am. Ano nga po ulit yun, ma'am? Albay, Sorsogon, Catanduanes, and Masbate. So, ito yung mga probinsya po under BSL SNRL, and then po yung Camarines Sur and Camarines Norte under Bicol Medical Center naman po sila. Okay. I see. Okay. So, ngayon po, for our next question, ma'am, do I have to pay in order to donate blood? Ayan. So, wala pong bayad sa ating mga interesadong individual na gusto mag-donate ng dugo, wala pong bayad. So, wala kayong kailangang ibigay na pera para po mag-donate ng dugo. So, kailangan nyo lang dalhin ang inyong mga sarili sa ating mga mobile blood donation venues and facilities, and then our staff will accommodate you para po makapag-donate ka po ng dugo. Ayan, so speaking ma'am nung dadalhin, nakalimutan ko po kanina. Meron po bang documentary requirements na kailangan dalhin? Wala naman po actually kailangan dalhin. Kung meron kayong ID, pwede rin po yung bitbitin, pero hindi siya kumbaga hindi siya yung required to na dalhin niyo po. Ang pinaka-importante po ma-ensure that you are healthy, mentally, physically prepared to donate blood. Yes, totoo. So, actually, ayan ma'am, naalala ko lang nung nag-attend ako nung blood donation activities sa yes, LCC. Yes po, yung World Blood Donor Day. Opo. In-encourage ko yung isang partner na media doon na mag-donate. So, sabi niya, gusto niya sana kasi hindi ready yung mind niya na mag-donate that day. Pero nag-try siya pa-screen. Yes. Kaso, kulang siya sa tulog, so hindi natuloy. Opo. So, kailangan talaga may preparation po talaga, not just physically, even mentally, na i-condition mo yung sarili mo na magdodonate ka the next day. Ayun. So, very important both physically, mentally, yung mind mo na magdodonate ako ng dugo today or tomorrow, yes. no? So, important talaga siya, ma'am. So, for the next, ma'am, taking us to the statistics naman, ma'am, no? So, this is kind of interesting. Nabanggit ko po yung media partners natin there na mga nanonood. And for the information na din po ng public, so, meron po ba kayong latest number of blood collections, specifically po yung previous year, and then partial data po of this year? Ayan. So, for last year po, naka-collect po tayo ng 32,699 blood units po, ma'am, sa province of Albay, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon. And actually po, tumataas po yung ating collection. Bumaba po siya nung pandemic, dahil because of the restrictions, physical restrictions po na sa pag-conduct ng mga activities, pero simula po nung from 2020 till this year po, tumataas po yung ating collection. So, malaking portion po ng blood collection natin ay galing po sa province of Albay.
So, nakapag-collect po tayo ng 18,789 blood units sa province of Albay. And the next po sa Sorsogon naman, 9,448. Catanduanes, 2,635. And for Masbate, 423. And then for this year naman, ma'am, as of May 2025, nakapag-collect po tayo ng 13,289 blood units. So, galing din po yun sa 4 na probinsya. Okay. For provinces. Yes po. 13,289. 289 blood units. So, is that considered madami naman? Kumbaga, based sa trend, tumataas yung collection natin. Pero, meron tayo kasi ma'am tinatawag na lean months. No? So, may mga buwan na nagkukulang po talaga tayo ng supply ng dugo. So, kung mapapansin nyo, pag January, February, March, yan po yung mga buwan kung saan nag-a-appeal kami for support, no? Through the media, no? Kumbaga yung mga donors natin, yung mga interested individuals, mag-donate ng dugo. Dahil po sa mga buwan na to, itong lean months na to, kukunti lang po yung ating mga mobile blood donation activities. So, nagkakaroon ng kakulungan during the lean months, no? Pero after that, yung lean months naman na yun, ay sapat naman yung ating supply ng dugo. Pero patuloy pa rin yung ating panawagan, no? Dahil kailangan po actually, halos araw-araw dapat meron tayong mobile blood donation activities. Yung dugo po kasi meron yung expiration. So, hindi tayo pwedeng mag-isang bagsakan mobile blood donation, itatago natin, i-stock natin for 1 year, hindi po yun posible. Kaya po kami po, kumbaga yung intensify po natin yung ating advocacy activities and collaboration with different stakeholders para masiguro natin, ma'am, all year round meron tayong mobile blood donation activities. Para po masiguro natin na meron tayong sapat na dugo. But again, from 2020 till this year, increasing na po, mas madami na, ma'am, ang mga individual na nagdo-donate po ng dugo. At dumadami na din yung ating mga regular blood donors. Ayan. So I think that is through the help of our health promotion. Yes. Diba? Yung mga ganitong activity, itong Chikahang Pangkalusugan, also yung mga post natin sa Facebook page, really helps po na ma-encourage ang public na mag-donate po ng dugo. So, speaking po kanina, ma'am, yung appeal sa public na mag-donate ng dugo, pwede po natin pag-usapan. Yung nabasa ko po kasi yung post nyo about sa A-positive po na pwede mo po ba kaming kwentuhan? Ayan, so sa ngayon po na ngayong week, nasa critically low po na, yung supply natin ng A-positive platelet concentrate. Kaya po, no, kami po ay nananawagan, no, and we are appealing to our partners, no, to mas damihan pa po yung recruitment kasi meron tayong mga ongoing mobile blood donation activities every day. So, kailangan nating mas madaming A-positive blood donors para po masiguro natin na meron tayong enough na stock po na platelet concentrate A-positive. So, kaya po, kung meron pong mga A-positive blood donors, ayan, nakikinig po kayo at willing po kayo na tumulong mag-donate ng dugo. Again, pwede po tayo mag-donate sa ating blood center Monday to Friday from 8 a.m. to 2 p.m. and sa ating mga mobile blood donation activities. Ayan. So, to emphasize lang, ma'am, moving on na tayo naman. Nabanggit niyo na po yung mobile blood donation activities and also ang everyday na schedule ng BSLS NRL Blood Center na mga kung saan pwede po silang mag-donate. Aside from these MBDs and schedule sa BSLS NRL Blood Center, meron pa po ba tayong ibang activities na pwede po natin ma-share sa public para po sa pagpapalakas ng NVPSP? Ayan. So, ano yung mga iba pa pong activities na ginagawa, no, ng National Voluntary Service Blood Services Program. Yun po in partnership o sa tulong po ng ninyo, ma'am, si MU, no, na nakakapag-conduct tayo ng mga promotional activities, no. And at the same time, we do capacity building activities. So, nagtitrain po tayo ng mga LGU staff and other partners po, no, para po matulungan, ma-orient sila, ma-empower sila on donor recruitment, retention and care. Kasi very
crucial at important po yun, ma'am, sa pag-organize ng MBDs. Opo. Sa recruitment, actually, yung pinaka-matrabaho is the recruitment. Kaya po kinakapacitate natin yung ating manpower sa community and sa ating, yung mga partners natin to ensure that they are trained, know how to recruit donors. And then, we also do training po on phlebotomy kasi part din po yun para ma-ensure natin na yung quality, no, ng pag-entap, kailangan pasok sa standard yung procedure na ginagawa natin sa donation process. We also conduct meetings, ma'am, with our coordinators and yung ating mga blood service facilities representative para po maayos natin, ma-ensure natin yung proper na sa mga coordinators, yung conduct po ng MBDs, implementation of the blood program, and sa blood service facilities naman po, maayos din yung ating kumbaga blood supply system or management ng mga blood units na i-request at nakukuha po ng ating mga blood service facilities. So, yun lamang, ma'am, yung iilan sa mga aktibidad na ginagawa po ng blood program para ma-ensure natin, no, na meron tayong adequate and safe blood supply all year round. Ayan. So, gusto ko lang, ma'am, i-acknowledge yung role nyong mga donor recruitment officers kasi you play a big role kung paano po tayo makaka-encourage ng public na mag-donate ng dugo. Yes. Po. Aside dito sa mga ginagawa natin, this will not be possible kung wala po yung mag-recruit. Yes, ma'am. Ayun, so, thank you very much for that, ma'am. So, moving on po, nabanggit niyo po na partners po natin kanina, ang LGU sa pag-conduct ng mga MDBs. And aside po sa mga LGUs, ma'am, baka meron pa po tayong mga partners na pwede pong mapuntahan ng mga interested blood donors, ma'am. Ayan, so hindi lang LGUs yung ating partner, no, sa pag-conduct ng mobile blood donation activities. We also organize MBDs in partnership with NGAs, NGOs, schools, religious groups, media groups, even private companies, ma'am, fraternities, clubs. Actually, lahat ng sector po, no, meron tayong mga existing partner. So, even though wala silang mandate, no, to do that, they are actually giving their support and commitment to conduct not just one MBD, but a regular mobile blood donation in their offices. So, malaking tulong po ito and contribution, no, sa ating facility para masiguro na meron tayong enough na blood supply. Ayun. Actually, may nakausap po akong isang media partner natin na meron silang ikakonduct na actually, regular daw po silang nagkakonduct ng mobile blood donation in partnership po sa inyo, sa BSLS Blood Center. Ngayong November po ata yun yung nasabi niya magko-conduct sila dito po sa Albay. So, I think that will be announced na lang sa mga pages po ng ating mga partners and also sa BSL. Yes po. Ayan. So, watch out na lang po sa mga ating gusto mga mag-donate ng dugo. So, down to our last question na lang po, ma'am. Or how can we encourage po the public, or pwede niyo po kayong message na lang po, ma'am, on how to, or to encourage na lang po the public na mag-donate ng dugo? Ayan, sa mga individual at sa mga grupo po or mga offices na willing and yun po, handa pong tumulong na magsagip ng buhay. Kami po ay nananawagan, no? Yung dugo po kasi hindi yan pwedeng kukunin sa kung saan lang. Hindi siya pwedeng i-order sa Shopee or kung saan pa man na online platform. Makukuha lang po siya sa tao. Kaya po kami ay nananawagan sa mga individual at mga grupo or mga opisina po na willing po na mag-conduct ng mga mobile blood donation. Kailangan namin po ng tulong ninyo. Madami pong mga pasyente ang nangangailangan ng dugo. Tumataas po yung bilang ng mga pasyenteng nag-undergo ng operation, no? Tumataas yung bilang ng mga pasyenteng kailangan ng dugo for their cancer treatment at iba pang mga medical condition. So, kung wala po ang inyong tulong, no, mahirapan po tayong masagip yung buhay ng ating mga pasyente. And doon naman po sa ating mga regular blood donors, kami po ay nagpapasalamat sa inyong commitment, no, and dedication to help our patients. In advance, gusto namin magpasalamat, no.
dahil very cliche na ito, ma'am, sinasabi na donate blood, save lives. Totoo naman, makakasagip at dugtong tayo ng buhay. Pero beyond that, kapag nalugtungan o nasalba yung buhay ng isang pasyente, nabibigyan natin ng oportunidad yung mga pasyente na yan na makasama pa yung kanilang pamilya. Yes. Kung nag-aaral, makapag-aral pa, maabot yung kanilang pangarap, no? Nabigyan natin sila ng opportunity na mabuhay pa. So, malaking bagay po ito. Kaya po, kami ay, we are hoping that more individual will donate blood and will be committed to regularly donate blood. And more organizations and institutions will also support us in this cause of saving lives. So, yes, aside from the fact that we are helping other people, it is also fulfilling po, Yes. no? To see other people na, ayun nga, madudugtungan yung buhay, makakasama pa yung pamilya nila. Yes, it is ma'am. also fulfilling po para sa atin. It's actually good for our mental health, Yes. knowing that you are able to save lives, Yes. no? Masarap sa pakiramdam, may fulfillment. And knowing na, may purpose pala yung buhay ko, Yes, nakasagip ako opo. ng buhay. So, sabi ko nga kanina, hindi mo kailangan maging Batman, hindi mo kailangan maging kung sinong superhero to save lives. By being a blood donor, you can save lives. Yes, totoo, ma'am. So, thank you very much po sa ating mga blood donors, sa ating mga partners for helping us to discuss, no? So, that was our last question na po, ma'am. Our first part ng ating Chikahang Pangkalusugan. So, magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan pagkatapos lang po ng ilang paalala. Alam mo bang ang mali na maging bayani ngayon? Di na mahirap, napakadali lang ang sumagip ng buhay. Akala ng marami sa atin di natin kaya, pero kayang-kaya natin magbigay ng bahagi natin para sa iba. Alam mo ba, lahat ng 16 to 65 years old, basta walang sakit ay eligible. Mag-donate, mag-volunteer at magbigay, maging bayaning totoo, magbigay ng dugo. Maging bayaning totoo, magbigay ng dugo. Maging bayaning totoo, magbigay ng dugo. Kapatid, kaibigan, kababayan, pakinggan natin itong panawagan sa kipilang tibok ng kanilang puso. Maging bayaning totoo, magbigay ng dugo. Mag-donate, mag-volunteer at magbigay ng dugo para sa kapwa, magligtas ng buhay. May Facebook blood donation feature pa para madali. Isang click lang, kaya huwag tayong mag-atubili. Makabagong bayani tayo, kilala ng lahat. Nasa dugo ang bayanihan at tumulong agad. Tara na, tayo na, no pang hinihintay mo. Sabay tayo maging bayaning totoo, magbigay ng dugo. Maging bayaning totoo, magbigay ng dugo. Maging bayaning totoo, maging bayaning totoo, magbigay ng dugo. Maging bayaning totoo, magbigay ng dugo. Maging bayaning totoo, maging bayaning, magbigay ng dugo. At nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama pa rin po natin si Ma'am Nicole Ann Bejo, ang Donor Recruitment Officer ng BSL SNRL Blood Center. So, Ma'am, dumako na po tayo sa ating Myth or Fact segment kung saan sasagutin mo lamang po yung mga katanungan or statement kung totoo po ba or haka-haka lamang. So, ayan. Sa ating first myth or fact, blood donation is painful.
So, blood donation is painful. So, ang sagot po dyan, no, ma'am, it is not painful. But, meron pong mararamdaman na konting pain. Depende po sa pain tolerance po ng donor. Pero kung titingnan natin from 1 to 10, pain scale, 10 pinakamasakit, mga 2 or 3, or even lesser po, no? Again, depende sa pain tolerance po ng donor. At mararamdaman lang yun pag tusok at pagtanggal po ng needle. Pero yung the process ng na parang lumilipat yung dugo. Yes, so habang yung needle po, no, ay nasa loob ng inyong vein, wala po kayong mararamdaman ng pain. Again, pagtusok at pagtanggal po, saka dun nyo po mararamdaman yung konting pain. So, kung gaano kasakit, depende sa pain tolerance, pero bearable or tolerable naman po yung pain. Okay. So, next po, ma'am. Senior citizens cannot donate blood. Yan. So, kanina na-mention natin, sa mga senior citizens, as long as po, no, at least once a year nagdo-donate kayo, before kayo maging senior citizen, pwede po mag-donate ng dugo. But, if you're a senior citizen and first time ka magdo-donate ng dugo, you will not be allowed to donate blood. Okay. So, number 3, you can only donate once a year. So, that's a myth because kapag kayo po ay lalaki, you can donate every 3 months, no? And kapag babae naman po, ma'am, every 4 months, pwede mag-donate ng dugo. So, hindi lang po once a year. Ayan. So, next, ma'am, you are not at risk of catching diseases from blood donation. So, kumbaga wala kang makukuhang sakit kapag ikaw po ay nag-donate ng dugo. Okay? So, yun po. That was a myth. Yes. Okay. So, last, ma'am, you will feel weak after donating blood. Ayan, so yung sagot naman dun, ma'am, possible magkaroon ng adverse reaction, no? Yung pagkahider, pagkaimatay, possible yun. Pero, possible siya mangyari. Pero, bihira naman siyang na-experience po ng ating donors. Because yun nga po, sa screening process pa lang, ini-ensure natin na well-rested siya. No? May mga constant reminders kami during the donation process. That's one, yung pagkahider, pagkaimatay, possible na adverse reaction, medyo nanghina, pero iilang instances lang naman po yung na-experience ng ating mga donors. As long as you are physically prepared and you are following yung instructions po ng ating mga MBD staff during the donation process. But don't worry, no? Ako actually, ma'am, nakapag-donate na ako. Hindi ako nanghina. Wala po akong naramdaman na kahit ano after donating blood. Ayan. So, yun nga yung sabi natin kanina na kailangan lang talagang honest sa screening, sa interview, and susunod sa ating mga nag-a-assist during the blood donation. So, that was all for our Myth or Fact segment, ma'am. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong episode ng Chikahang Pangkalusugan. So, bigay na po tayo ng message kanina. Do you have any further message po sa public? Ayan, so siguro gusto lang namin mag-invite ulit sa ating mga sa public, no, sa mga interested individuals. We are posting our weekly MBD schedule, no, sa aming page, Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory. So makikita nyo po saan kayo pwede mag-donate na malapit po sa inyong area. At the same time, this coming July, we are celebrating the National Blood Donors Month. So, magkakaroon po, ma'am, ng activity, no, in celebration of that sa July 11 in partnership po with Provincial Health Office of Sorsogon and City Health Office of Sorsogon City. So, magkakaroon po tayo ng gathering and celebration sa araw na yon. So, kung meron pong mga interested individuals who would like to donate and take part in the celebration, pwede po tayong mag-join, no, sa activity na ito on July 11 po. Okay, so maraming salamat po ulit, Ma'am Nicole, for your time and for shedding light on such a vital health service. So remember, donate blood, save lives. So, dito na nga po nagtatapos ang ika-10 episode ng Chikahang Pangkalusugan. So, tunghayan ang mga susunod na episodes sa DOH Bicol CHD Facebook page para sa dagdag kaalaman tungkol sa DOH Health Programs. Dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lagi naming ihatid ang mga latest na balita at health reminders para sa pangmalawakang paghatid ng serbisyong Salud Bicol North. Ako po si Nicole Balhimino at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala na makialam, makisama,
iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Happy weekend po sa lahat! DOHCHD, Serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na serbisyo. Madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Mataw ang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludicolo. Kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisagkod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig kinaon. Mag-ibong maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up ang kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo, magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, natinda sa buhay.